Alright, tumayo po tayong lahat sa walang pagtatagal for the reading of the Word of God. Huwag po kayong mag-alala dahil kilis na po akong mag-exhort, preach the Word of God. Siguro mga 10 minutes and 2 hours. Hindi po, hindi ako sanay na mangaral ng mahaba. If you have Bible with you, open it in the book of Genesis, chapter 3, verse 8. Genesis. Doon galing po ang ating salitang genes or pinagmulan. So ang book of Genesis is the book of beginnings. Nandun lahat kung saan nagmula ang lahat ng bagay. God created. Habang ang mga scientists ay naghahanap sa beginning or pinagmulan ng mga bagay, research, archaeology, even sa lahat ng area ng science. But the Bible ay meron ng sagot. In the beginning. Okay. To chapter 3 verse 8 ng Genesis chapter 3 and then verse 9. Okay? I'm reading from New English Version, translation. It's okay. I think may isang translation dyan. King James. Anyway. Verse 8 ng chapter 3 Genesis. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God moving about in the orchard at the breezy time of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the orchard. Verse 9. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" Basahin ko sa English at sa King James Version. And the Lord God, verse 9. Verse number 9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, "Where art thou?" Sa English, New English Translation, but the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" So simple po ang ating nais dalhin sa umagang ito. Before we close this service, where are you? Now, let me lay this foundation dahil ang tanong na ito ay hindi lang po physical. It could be emotional, it could be spiritual. Before we pray, dahil may mga panahong physically present ka, pero yung iyong puso ay napakalayo. Right? Sa relationship, minsan, nahanap. You are close physically, but it seems na distansya. Right? So, yun po ang aking dadalhin ngayon. Where are you? Wait, thank mo po, no? Thank you. The Bible says, "Oh, clap your hands, all ye people, and shout." Nasanay tayo noon sa ating, kung saan tayo lumaki, na pag nasa church ay tahimik, no? Kahit pag may nahulog na okay, umubo. Pag umubo, nasanay tayo parang mapansin ng lahat, no? But kung ating basahin sa Word of God, there is a noise. Mayroong tinatawag na joyful noise. Okay? Dahil sinabi ng Bible, "Oh, clap your hands," 47 ng Psalms, "Clap your hands, all ye people." Natin hindi lang nagtapos na istik. Psalms 47, "Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph." Mayroong kasamang sigaw. Actually, hindi sigaw, hiyaw. Alin ang mas malakas? Sigaw, hiyaw. Hiyaw, no? Shout. No? Shout unto God with the voice of triumph. So, sa paglapit sa Panginoon ay kasama pala ang noise, kagalakan, and then victory, no? Sa Panginoon. Alright, so naranasan na ba nating naligaw? No? O kaya nandun tayo sa lugar na hindi familiar? Ano yung pakiramdam kapag tayo ay naligaw? No? So, uneasy tayo at makita sa ating mga mukha. No? Pag naligaw tayo, hindi tayo pwedeng relax lang. No? Talaga meron tayong maramdaman kapag naligaw tayo. Natatakot ka at kakabahan ka. It's normal. Naalala ko nung maliit pa yung aming panganay si Ina at saka si JK, yung aming pangalawa. Pumunta kami sa SM North at I think kumain kami doon.
Tapos, pag-order namin, iniwan namin yung dalawa. Akala nila umalis kami. Paglingo namin, Sister Twinkle, nawala na yung dalawa. Ito na ngayon, yun. Nakapila ko na paglingo. Nawala. Akala siguro nila umalis kami doon. Hindi kami napansin. So, naghahanapan na kami. Paglabas namin doon sa kailan na yun, nakita namin yung dalawa, naghawakan sila ng kamay. Nahanap kami. Kitang-kita namin yung kanilang mga ekspresyon ng mukha na talagang so, hindi po biro ang pakiramdam na tayo ay maligaw or lost. No? Naalala ko noon, no, I think, una kong puntahan Singapore, na-invite ako 2008 or 9. Pagdating ko doon, in-invite, katapos sa engagement, sa preaching doon, niyaya nila akong pumunta kami sa Sentosa, Singapore. Ito na ngayon, pumasok kami, talagang, wow, ang ganda dito, wow. Uwi na namin ngayon, sumakay kami doon sa kanang train, yung monorail, ang tawag doon, monorail. So, since ang daming tao, pumili na kami doon, kasama yung mga tourist guide ko, pag, siyempre, ay natin makasagi sa iba, so dahan-dahan lang. Sila, ang bilis nilang, parang na-pick up na nila yung pag lumakad yung mga Chinese, talagang bilis. Walang dahan-dahan, dito sa atin, parang relax lang. Sila talaga, ang bilis. So pumila, medyo dumistansya ako sa kanila yung sumunod. Dumating na yung andin ng train, sumakay sila. Nung siguro may tao dyan, sumara na ngayon yung train. Ang problema ko ngayon, wala akong SIM card, wala akong phone. Hindi ko alam paano pa uwi. Tapos ang nangyari doon, gumanon na sila, gumanon din ako. Sa isip ko, ay, paano na to ngayon? So lahat, nandun na sila, dahil tatlo yung kasama ko, nakasakay silang lahat, ako naiwan. First time ko sa lugar na iwan. So ang nangyari ay, of course, umalis na yung train, hindi ang pwedeng para. You know? Ginagawa na paano kaya ito, wala paano, anong tawag. Hindi ko alam kung paano. So ang ginawa ko ay sumakay ako sa next train, next monorail. Kaya ko doon, kasama prayer. Sabi ko, Lord, hindi ko alam talaga kung paano yun, saan bababa, saan. Sa first time ko doon, 2009. So ang nangyari po ay, buti na lang, ang wisdom na dumating sa kanila, sa next stop, bumaba silang lahat. At hinintay ako doon. At siyempre, mag-stop yung train. So makasasabi, para akong nabunutan ng tinik. There you are. So hindi po biro kapag, lalo na kung hindi tayo familiar sa lugar, hindi po funny. Hindi funny na maligaw. Di po ba? In fact, sad, sometimes lonely and depressing. Parang hindi mo magustuhan yung pakiramdam natin. Salamat sa technology sa panahon natin ngayon, meron natin tinatawag na GPS, no? Kung na-drive ka na hindi mo alam yung lugar, meron ng geo-positioning system or GPS. Meron na tayong Google Map, no? Meron ng Waze sa mga nagda-drive, meron Waze. Pindutin mo lang kung saan ka galing, and then pindutin yung destination, then bibigyan ka ng option ng Waze. Mag-drive ka na lang. In 300 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn left. Sasabihin sa'yo, yun yung magawa sa time natin guide. Ngunit tandaan natin, yung mga map na yan, ay alamin nila kung saan ka. Di po ba? Before sila makapagbigay sa'yo kung saan ang way na dadaanan mo, tatanawin ka. Origin. O saan ka ngayon? Type mo. O kaya, itanong mo kung mula sa lugar na ito, paano sakyan? Punta doon. Merong apps ang ibang bansa or particular sa Singapore, meron silang tinatawag na next ride. Talagang kung meron ka lang, hindi ka talaga maligaw. Halimbawa, pindot mo lang kung saan ka, and then mamili ka sa kanilang public transport, either bus or train. Pag pindot mo lang ganyan, punta ka sa isa sa mga Chinatown.
Sasabihin sa'yo, okay, take bus 171. Kasi yung nakakode yung mga bus doon. Take bus 171 and then alight or bababa ka in 3 station and then walk 2 minutes away. Ibigay sa'yo. So hindi ka talaga maliligaw. Tapos sasabihin pa sa'yo, bus is arriving in 2 minutes. Coming in 2 minutes. So, kompleto. Hindi ka maliligaw. Salamat sa ating mga apps ngayon. But these applications ay, of course, hingingin kung saan ka ngayon. O saan ang direction na iyong gustong puntahan. Where are you? Okay? So, kaya nga, mayroon tayong tinatawag ngayon na automatic positioning kung saan tayo yung mga phone natin ngayon pwedeng i-trace kung sa technology ngayon, yung mga sasakyan, yung mga latest na mga cars ay hindi na basta-basta na nakawin. Dahil alam na kung saan. Pwede nang i-lock yung mga sasakyan ngayon dahil sa technology. This condition, this question, itong where are you, is a condition of physical, emotional, or spiritual. Dahil ang buhay ay paglalakbay, di po ba? Journey. Life is a journey. No? Mula nung tayo ay sinilang, nag-umpisa yung ating journey. Tapos, lumalaki na tayo, naging binata, naging parang binata. Alam mo ba? No? At ito ay paglalakbay at hindi na babalik. Halimbawa ngayon ay 19 ng August 2018. Pag-ising natin bukas, ito ay journey na one way. No? Walang tinatawag na babalik, reroute, or repeat. Walang repeat ito na paglalakbay. No? Ito ay one way journey. Yung August 19, 2018 ay hindi na ito babalik. Pag-ising natin bukas, history na lang to. Kaya nga, naipanganak yung movie na mga idea ng time machine dahil gusto talaga ng tao na balikan yung nakaraan at i-correct. But that's impossible. Only God can do. Tayo ay one way, yung ating direction. One way. So, itong tanong na where are you, nasaan ka, it could be physical, emotional, or spiritual na kalagayan natin. Now, sa mga husband and wife, may mga panahon, pag hindi tayo mag-ingat, na kahit kasama tayo, pero parang malayo. No? Sister Twinkle, no? May panahon nila. Now, walang exempted sa atin pag hindi tayo mag-ingat. That's why we must work things out. Parang ganito po. Sinong gusto sa atin ng dumi? Kaya, ayaw natin, pero bakit? Halimbawa, dumi sa bahay. Winawalis natin. Dahil, although hindi natin gusto, ayaw natin i-welcome, dumarating. That's why we need to clean. No? Pag umaga, lilinisin natin. The same with relationship. Sinong gusto dito na magkalayo, no? Wala. So pagliligawan pa lang noon, talagang till death do us part. Kukunin natin yung buwan. Kung pwede pang kunin. Lumalabas yung ating pagkamakata. And we're not lying. Kung ano ang ating naramdaman, we express. Pero bakit dumarating ang mga ganong sitwasyon? Dahil siguro may mga dumarating na mga bagay na ayaw natin at hindi natin gaanong nabantayan. Both side. Now, where are you? It could be relationship, it could be sa mga magulang at sa mga anak. Lalo na ngayon sa panahon ng gadget, no? Minsan lapit kayo. Minsan may nag-uusap ngayon, nagte-text nandun sa kwarto. Na I hope wala dito. Nag-messenger. Nay, dad, malapit na nag-uusap. And that's very true. May mga family ngayon na ginagawa na lang na parang sabitan ng damit yung bahay dahil sobrang busy. To and fro. Bakit ko nabanggit to? Dahil gusto na ating Panginoon na rearrange. Gusto na ating Panginoon na maganda yung relationship sa loob. Kaya baka natin Panginoon. Where are you? Okay, it could be
parents to children, children to parents, no? Tayo ding mga magulang, minsan sa sobrang busy natin, pwede na kahit nandun tayo, parang pakiramdam ng ating mga anak ay, kaya ma, saan ka? Because hindi lang siya physical, it could be emotional na distance. I feel something right now. May kinakausap na ating Panginoon. Let's just pray. Meron kong naramdaman na something in the Spirit na mayroong gagawin ng ating Panginoon. Father, in your name we come to you today. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Walang imposible, Ama. You can heal, you can renew, you can revive. And we pray right now, Lord Jesus, habang narito kami, Panginoon, ang katanungan ito, Diyos, ay tinatanong mo sa amin ngayon at nais mong tulungan ang bawat isa. To go back to the place where you want us to be. In Jesus' name. Amen. Amen. So, okay lang siguro sana, no? Halimbawa, para siyang problema. Sino ba dito gusto ng problema? No? Ayaw natin. Pero dumarating yung problema na hindi natin inimbita. No? Para siyang uninvited guest. Dumarating siya na hindi natin pinadala ng invitation. Problema, come. Hindi natin siya pinadala ng letter na. Pero dumarating siya. Sana na mayroong magic words na parang ganito. Problema, lumayo ka. Magpapala, lumapit ka. Okay, sana kung mayroong gano'n, no? As easy. Pero hindi po mangyayari na gano'n lamang kasimple, mga kapatid. Mayroong tinatawag na principles of life. May mga prinsipyo na kailangan nating maunawaan at i-apply. Baga parang abracadabra, no? Parang magic words. But there are principles. You cannot go to your destination if you don't know where you are. No? Kaya mayroon tayong history, no? Bakit natin pinag-aralan ang history? Dahil inaalam natin kung saan tayo galing. No? History. Mayroon tayong record. Mayroon tayong birth certificate dahil inaalam kung sino talagang mga magulang natin. Record. Alamin natin yung ating kahapon, and then yung sa ngayon, and then yung ating paroroonan. Na? Bakit meron tayong history, world history, saan tayo galing, anong nangyayari, and then yung present nating situation, and then saan tayo pupunta. No? Merong kasabihan, if you know where you came from, and you know where you are, you have a better look of your future. Pag alam daw natin kung saan tayo galing at saan ka ngayon, that's a good sign, good point na maganda yung ating, mayroon tayong tinatawag na alignment. Diba? Alam niyo yung sa mga dagat, yung tinatawag na mga parola. Ang mga parola ay tatlo yan, diba? Yung pag nag-navigate, o kaya sa airport, sa runway, may mga lights yan na naka-align. Pag nakita po ng pilot na align na yung lights, that's it, yun na yung runway, straight. Sa mga nag-navigate din sa dagat, yung mga kapitan, tinitingnan nila yung alignment ng parola, yung light. Tatlo yan. Nakita nilang hindi pa align, pinaposition nila yung kanilang barko na maging align siya, yung light. That means, yung pag nakita nilang aligned na, safe na sila, pwede na silang mag-dock at that direction. So I believe, alamin natin saan tayo galing, where you are, and then going straight to our future. Yan ang nais ng ating Panginoon sa umagang ito. Where you are, saan ba tayo? Now, meron isang familiar na story sa Bible na ang madalas nating nalalaman is the parable of the prodigal son. Parang yun ang madalas nating nalaman. Ay makita po yan sa aklat ng Luke chapter 15 verse 11. Book of Luke chapter 15 verse 11,
Sinabi po doon, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso na, madalas mga kaibigan, mga kapatid, ang kwentong ito ay, ang title ay The Parable of the Prodigal Son, but I believe hindi ito prodigal son ang tinututok dito or ini-emphasize ng story. It's the story of a compassionate and loving father. Hindi ito ang ini-imbush, hindi ito ang pinapakita dito yung prodigal son. No. Ang pinapakita po dito, pinoportray, ayun yung story ng isang loving father. Compassionate, mahabagin, mabagmahal na isang ama. Basahin ko po. Sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki, verse 12, at sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. 13. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang kaniyang ganang kaniya. At naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kaniyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. No? Waldas dito, kaliwat kanan. Now, munti na natin, talagang alibugha dahil kinuha niya yung kanyang mana, buhay pa yung kanyang ama. Di ba ang nararapat sa mana, hintayin na wala na yung magulang, saka maibigay yung mana. So dito, buhay pa yung kanyang ama. Ama, akin na yung aking bahagi na nararapat sa akin. Binigay naman ng ama sa kanya at siya'y umalis. At sabi ng ating nabasa, namuhay siya ng isang marangya, palunging pamumuhay. No? Doon sa lugar na yon. At ang nangyari po ay, waldas siya dito, palunging pamumuhay ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. At kung ating ipagpatuloy yan, dumating sa punto dahil wala man siyang dalang bukal eh. Mayroon silang, dala niya yung kanyang kayamanan, pinagpili, benta yung lupa. Kung mayroon silang mga bakahan, yung baka na para sa kanya, binenta niya lahat. Kinonvert na into cash. Dala-dala niya. Siyang bank siguro. Namuhay siya doon. Freedom! Diba? Yun naman ang isipan ng iba ng freedom. Parang gusto mong mamuhay sa iyong gusto. Pero gusto kong paunawa ito, ang freedom without discipline is not freedom at all. Freedom without discipline is not freedom at all. Lahat niya, no? Kasama po, hindi pwedeng hiwalayin yung freedom at saka discipline. Ang ibon ay hindi sila free. Tingnan natin yung ibon na lumilipad, hindi sila malaya, hindi sila exempted sa pull of gravity. They are not exempted. But because of the discipline, na kaya nilang yung force of gravity ay kaya nilang talunin. That's why lumilipad sila. Parang malaya sila tingnan. Eroplano, bakit sila malayang nakalipad? Bakit yung eroplano kahit mabigat lumilipad? Dahil hindi sila exempted sa pull of gravity. There is a discipline, merong aerodynamics. Nakalipad sila dahil mas malakas yung kanilang yung machine na kaya siya. So, freedom without discipline is not freedom at all. Dahil ang meaning ng freedom is it's not doing what you want to do. It's not freedom. Freedom is doing what you should do. Kung anong nararapat gawin. Yun ang totoong freedom. Kaya may awit, sino ba yung gusto kong bumait pero di ko magawa? Sa awit pa lang nun, hindi siya free. Meron sana siyang gustong gawin pero hindi niya magawa. Although hindi siya nakatali physically, somewhere nakatali siya mentally, nakatali siya emotionally. So, the real meaning of freedom is to do what we should do. Kung ano ang nararapat nating gawin ay kaya nating gawin. So, freedom without discipline is not freedom at all. So, ang nangyari po ng kwento nating nabasa is lumayo siya, ginastos niya lahat. Dumating ang punto na ubos lahat, di ba? Marami tayong siguro mga kakilalang kaibigan na nakatanggap ng malaki. Tapos,
gastos dito, gastos doon. Wala na. Ang nangyari na ganito, dahil malayo siya, dumating ang, ayon sa story, dumating ang panahong nagutom siya. Since nagutom siya, nag-apply siya ng trabaho. Siguro wala siyang dalang credentials, hindi siya nakapagtapos. Hindi siya nag-aaral kasi ng TESDA eh. Sir, naghanap siya ng trabaho. Wala siyang ibang pasukan. Kundi ang sabi doon sa story, pumunta sa isang taong may alagang baboy. The most na kanyang qualified siya sa trabaho is tagapagbigay ng pagkain ng baboy. Wala siyang certificate na dala kasi. Hindi siya nag-train. So, yun ang kanyang trabaho doon. In desperation, worst case scenario, just to survive. Tagapagbigay siya ng pagkain ng baboy. Gutom na siya. Nagutom na ba kayo? Sa sobrang gutom niya, pati yung iba, yung pagkain ng baboy ay kakainin niya na. We have heard stories that just for survival, anong pwedeng kainin? Pwede mong kainin eh. Sa tao, ang sabi ng proverb, sa taong gutom, kahit mapait, matamis sa kanyang panglasa. Sabi ni Solomon, to every hungry soul, even bitter, it is sweet. Matamis sa kanya. So, para sa kanya yung iba, pagkain na yun. Siguro, sumama na siya doon. Kumain kasama ang mga baboy. May baboy na rin siya. Ayaw natin na, kung nag-drive kayo, ayaw natin sumunod sa mga yung nagkakarga na ng baboy na parang sinusuntok yung ilong natin. Yun ang kanyang ugali, yun ang kanyang environment araw-araw. Perhaps, na-adapt na niya yung paligid. Meron mong pamangkin na nagtrabaho sa noon dahil doktor siya ng mga baboy. Parang hindi niya naamoy ang kanyang sarili. Nagulat na lang daw siya. Pagsakay niya ng jeep, gumana yung mga tao. Pero sa kanya, hindi siya naamoy dahil yun ang kanyang trabaho araw-araw. Dumikit na doon sa kanyang... So kumain na siya doon kasama ng mga baboy, yung pagkain doon. And then it so happened one day, gustong basahin yung verse number, dumating when he came. Sa verse number 17, but when he came to his senses, he said, how many of my father's hired? Siguro habang nandun siya, nagkaupo, gutom na gutom siya, kasama yung mga baboy. Dumating sa kanyang kaisipan, ang sabi niya, how many of my father's hired workers have food enough to spare? Sobra-sobra yung pagkain sa bahay. But here I am, dying from hunger. Narito ako na, mamamatay ako sa gutom doon sa bahay namin. Ang daming pagkain, sobra-sobra pa yung aming mga servants doon. Busog na busog. Bakit ako nandito? Sabi niya sa verse 18, I will get up and go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Sasabihin ko sa aking ama, patawarin mo ako. Ako ay babalik sa aking ama. Sabi niya. Now, here we go. Decision and action is very important. Decision at saka action. Alam niya kung saan siya. Nandito ako sa kasama ang mga baboy. Babalik ako sa tahanan ng aking ama. At ako'y hihingi ng patawad. Sabi ng verse 20, basahin sa 18. Magtindig ako, sabi doon sa Tagalog na pagkasabi mga kapatid. Magtindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. 19. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. 20. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Ito yung isa sa mga gustong part ng story. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg
at siya ay hinagkan. Hindi na inintay ng kanyang ama na makarating siya doon sa kanyang tahanan. Sa malayo pa lang, I believe in this story, araw-araw naghihintay yung kanyang ama. Palagi siguro nakatingin doon sa may bintana kung sino ang parating sa kanyang tahanan. Hindi sa lahat ng alam ba ng ama na parating yung kanyang anak sa araw na yan. No, I believe it's just the nature of a loving father na naghihintay ng kanyang anak. Sana isang araw babalik ang aking anak. Dahil ang sabi ng Bible, malayo pa lang siya, sinalubong siya ng kanyang ama. Tumakbo ang kanyang ama. At niyakap siya. Hindi mahalaga, hindi na binaliwala na ng kanyang ama kung anong amoy meron siya doon. Malayo. Galing siya. Doon sa kanyang trabaho. Kung mayroon man siguro siyang sapatos, pati just for survival, pati sapatos, bininta niya siguro niya, no? Di ba yun ang nature ng survival? Kung meron ka? Kung meron siya siguro magandang damit, hindi ko na mabarin ito, no? Kung meron siyang belt, lahat na pwede mong isangla, ay isangla mo eh. Just for the sake of survival. Siguro kung umalis siya na may sapatos, bumalik siya na wala ng sapatos. Then you can see in part of the story, nung niyakap siya ng kanyang ama, dahil hindi ito ang sapatos. Ibig sabihin, nagpaan na lang siya umuwi. Umalis siyang punong-puno. Bumalik siya, mga kapatid, na empty. Siguro maganda yung kanyang damit nung pag-alis. Pagbalik niya, gutay-gutay na, halos hindi na siya makilala. Siguro umalis siya doon na makintab yung kanyang mukha. Pagbalik niya, payat. But in the story, malayo pa lang siya, nakilala siya ng kanyang ama. Ano mang nangyari sa kanya physically? But his father know him. Araw-araw siguro nakatingin siya doon sa may bintana at hinihintay isang araw, babalik ang aking anak. Siguro nagtatanong yung ama na yun, saan kaya siya? Where are you, my son? Saan ka, aking anak? One day, ang anak na yun ay nag-decide, nandito ako sa isang miserableng lugar at kalagayan. Ako ay tatayo, babalik sa aking ama. Although hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak, babalik ako sa aking ama. Makita po natin that to close. And I'm closing right now. Sabi ng ama, so verse number 22, datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo nitong madali ang pinakamabuting balabal, yung damit, at isuot ninyo sa kanya, at lagyan ninyo ng singsing ang kaniyang kamay. So, posibleng umalis siya na mayroong singsing. Kasi noong unang panahon, it's a sign. My family. Lagyan siya ng singsing. At mga pangyapak ang kanyang mga paa. So, wala na siyang, naibenta niya yung kanyang singsing, yung kanyang sapatos, bininta niya na. Wala na siyang. Then, verse, kunin niyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at mga katuwa. Ibig sabihin, kasi yung pinatabang guya, reserve yun. Noong unang panahon kasi, meron silang normal lang na alaga na mga baka. Pero yung tinatawag na fatted calf or pinatabang guya, hindi nila gaano in-expose yun sa araw na alagaan nila. Parang yung karne ng wagyu ba yun? Wagyu? Yung sa Japan na inaalagaan lang siya na baka. Pinapakain vitamins. Hindi siya gaano gumagalaw. Para yung laman niya ay malambot. Pero mahal yun. Pinataba ang tawag fatted calf. Inaalagaan lang talaga, ni-reserve sa isang special na okasyon. So in the story, unawaan natin na habang malayo yung kanyang anak, habang nagwawaldas doon, habang namuhay na palunging pamumuhay, ang ginagawa ng ama ay naghahanda siya ng pinatabang guya. Reserve sa araw ng kanyang pagbabalik.
Isang araw, babalik yung aking anak. Aalagaan ko ito para ito sa kanya. Amen. Lahat po tayo ay para sa atin ang kwento na yan, mga kapatid, mga kaibigan. All of us, we are lost without Christ. Before I pray para sa ating lahat, may mga tinatawag tayong lost paradise. I will be speaking to you right now in just few minutes. Meron tayong tinatawag na lost paradise sa ating loob. Since the day that man was expelled from the Garden of Eden, pinalabas ng Diyos mula sa Garden of Eden, nasa puso na ng tao, there is a paradise somewhere. Kaya may mga movie na mga cartoons na perfect world. Seems like a utopia, perfect world. May mga ideyang gano'n. At nasa lahat yan, kahit masamang tao, mga kapatid, naghahanap ng isang paradise. Somewhere na safe ang kanyang pakiramdam, safe ang kanyang mahal sa buhay. Because God has already signed it in our hearts. Alam ng tao na mayroong paradise somewhere. Relationship, home, hindi man maganda, but mayroong hinahanap tayo. Sometimes, hindi lang alam ng tao kung saan ang way ng paradise na ito. Dahil napaalis si Adam and Eve mula sa paradise. Since the day na sila ay nagkasala. The only way to the paradise, back to paradise, is through the Word of God. Kaya yung iba hindi nila alam. Akala nila pag gumamit sila ng mga pinagbawal na gamot ay makapasok sila sa iniisip na paradise na yan. And that is a counterfeit. Nandun ka noon, Brother Ryan. Bakit ginagawa yan? Sometimes tingnan natin sila, bakit lang? Dahil nga mayroong hinahanap na paradise ang tao. Yes, right. Magtaka na lang tayo, bakit niya iniwan yung kanyang asawa? Bakit sumama sa iba? Dahil nga mayroong hinahanap na paradise ang tao. Man is desiring to have just a little glimpse of the paradise. Pero lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary at hindi yun ang daan to the paradise. I have something to tell you. Jesus said, I am the way. Life is a journey. Hindi ko alam kung saan kayo ngayon. I would like to leave this question, where are you? Saan ka ngayon? It doesn't matter where you are. Kahit gaano tayo kalayo sa pakiramdam natin. May mga kaibigan siguro tayo sabihin nila, saka na lang siguro pag okay na lahat. It doesn't matter kung anong nasaan tayo. Gaano kalayo, how far we are. The moment, the moment na tatalikod tayo, napakalayo natin, pakiramdam natin. Sinasabi ng Panginoon, dahil yun ang sabi ng Panginoon kay Adam and Eve, where are you? Saan kayo? Nagtago si Adam and Eve doon sa mga punong kahoy dahil meron silang naramdaman na guilt and shame. Tago sila. Yun naman maramdaman natin eh. Pag meron tayong nagawa na hindi, alam natin na hindi kaya-aya sa Panginoon. It seems like gusto nating magtago. No? Yun yung ginawa ni Adam and Eve. Nasaan kayo? Itong kagandahan sa Panginoon dahil kahit napakalayo natin, kiramdam natin we are walking away from God. Kasi hindi siya pwede siyang tatalikod sa atin, no? God, He will not do it. Loving God siya. Nanatili siya na mapagmahal at compassionate. Tayo ang lumalayo sa Kanya. The moment, no matter how far we are, the moment we will decide and go back home. He is just right there. Yes. It will not take you so long. Dahil nasa lahat ng dako siya. Kahit nasaan tayo. We feel like we are walking away the moment na, Lord, here I am.
I am on this journey. Panginoon, I'm hiding with pain and shame and hurts. Pwede bang tumayo tayong lahat as I close? Oh, thank God. Where are you? Nasaan ka? Tao. Sabi ng Panginoon. Sabi ni Adam and Eve, narito kami, Panginoon, we are hiding. Managtag. I will offer prayer ngayon habang tayo nakatayo ngayong umaga. Hindi ko alam sa inyong kung ano ang nasa inyong kaisipan ngayon, nasa inyong puso. Ano ang nais nating ipag-pray, but I just felt directed. Siguro merong nakakaramdam dito na distance from in relationship. Gusto nating maging close. Gusto nating ma-heal, mapagaling. Hindi lang siguro physical na karamdaman, but emotional healing. Somebody needs in this house ng healing, kagalingan, emotionally and mentally. Siguro meron tayong mga karanasan, abuse, or whatever hurts na ating naranasan. I will pray right now na iunat ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kamay. And He will heal you. At mula sa araw na ito, you will never be the same again.